Magandang araw muli sa inyo mga bata. Ang ating pag-aaralan sa musika ngayon ay tungkol sa kung paano binabasa ang mga simbolong ginagamit sa musical notation. Tulad ng staff at F clef. Isang mahalagang paraan upang epektibong maibahagi ang musika ay ang wastong pagsusulat nito. Bukod sa kaalaman sa mga notes at rest, mahalaga rin na matutunan natin ang iba pang simbolong ginagamit sa musika. Ang isa sa pinakapangunahing simbolo na mahalagang matutunan ay ang staff o lingguhit. Ito ang staff o lingguhit. Ito ay binubuo ng 5 linya at ang up na spasyo, space. Ang lingguhit ay ginagamitan ng simbolo katulad ng G clef at F clef. Ito ang dalawang simbolo na kumakatawan sa boses ng lalaki at ng babae. Ang G clef ay sumisimbolo sa karaniwang boses ng mga babae at ang F clef naman ay sa boses ng mga lalaki. Una nating pag-aralan ang F clef o ang simbolong gumagamit o ginagamit sa boses ng lalaki. Ang mga pitch names sa F clef ay ang mga sumusunod. Ang mga linya ay kumakatawan sa 5 pitch names. Ito ay ang G, mula sa baba, pangalawang linya ay B, pangatlo ay D, pang-apat ay F, at ang pang-5 ay A. Ito ang 5 pitch names na kumakatawan sa mga linya sa simbolong F clef. Para mas madali nating tandaan ang mga pitch names, maaari tayong gumawa ng tinatawag na acronyms. Halimbawa, dito sa acronym na ito ay maaari natin gawing G or green, B buses, D for drives, F for fast, at A for always. So green buses, drives fast, always. Ito yung acronym na binunin para mas madaling tandaan kung ano yung mga pitch names na nakapaloob sa mga linya gamit ang simbolong F clef. Punta naman tayo sa spasyo. Spasyo ay may 4 na pitch names. Ito ay ang A, C, E, at G. Maaari rin natin lagyan ng acronyms. Halimbawa, all cows eat grass, or all cows eat grass. Ginagawa natin ito para mas madaling tandaan yung mga pitch names na nakapaloob sa espasyo gamit ang simbolong F clef. So ito ang kumpletong pitch names na nakapaloob sa F clef. So G, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C. G ay kumakatawan sa silabang so, ang A ay la, B ay ti, C ay do, D ay re, E ay mi, F ay fa, G ay so, A ay la, B ay ti ulit, at ang C ay do. Ito yung sofa, silaba na nakapaloob sa mga pitch names ng simbolong F clef.
Punta tayo sa tinatawag na interval of notes o agwat ng mga nota. Sa loob ng isang komposisyon, ang mga nota ay hindi pantay-pantay. Nagtataas baba ito ayon sa hinihingi ng pagkakataon ng mga tono. Okay, so gamit ang F-clef, ang dalawang nota o magkapantay sa espasyo or sa linya, ito ay tinatawag na prime interval. Kapag ang isang nota ay umangat ng kalahating step or half step, titinan natin ang notang ito ay nasa baba at umangat naman ang notang ito. So yan ay tinatawag na second interval. Next, ganun din ang mangyayari sa interval. So pag umangat ng isang hakbang ay tinatawag na third interval. Sunod ay ang fourth interval. Bakit fourth? And mula dito, 1, 2, 3, 4. So fourth interval. Sunod ay ang tinatawag na fifth interval. 1, 2, 3, 4, 5. So yan ay tinatawag na fifth interval. Next, dito naman ay tinatawag na 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaya tinatawag siyang sixth interval. Sunod ay ang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaya tinatawag siyang seventh interval. At ang panghuli ay ang tinatawag na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Ay tinatawag na 8th interval or octave. So ang octave po ay ang agwat ng dalawang nota na binubuo ng 8 bilang. Halimbawa, kung ikaw ay nagsimula sa Do at natapos sa Do, yan ay octave. Maaari rin siyang maging prime kung magkatutumbas o magkapantay ang posisyon ng dalawang notes. Sana ay marami kayong natutunan. Hanggang sa muli.